Nagmi-midtos po talaga kami. Di naman ako nahirapan pagdating sa sa YB, yung pagpapalipad ng mga 1 hour. Lumipat kami ng pwesto mga kalapatids. Mainit na din siya. Ayan pa rin yung loop mga kalapatids. Sana tayo, sir. Ayan, sa Young Bird. Lopline. Oo, yun po talaga. Sa akin, mas gusto ko po kasi yung YB, nalipad talaga sila ng at least 1 hour talaga. Morning, tanghali, hapon. Walang bugaw yun, walang bugaw. Wala po, dapat yung natural lang. Na lipad nila yan. Natural na lipad. Sa una, medyo ang ibon, nangangapa. Kapag hindi pa gaanong maganda yung yung katawan niya. Tawag ba doon? Yung stamina ng ibon. O kailangan po talaga yun para merong kahit papaano may laban talaga ang panlaro. So doon mo pinapalakas yung ibon sa low fly? Oo, sa low fly po talaga. Tapos yung minsan pag nagkakarera, sinasabayan na namin ng road training, yung self-toss namin. Masipag din kayo mag-self-toss? Oo, bukod sa track. Kailangan po kasi yun kasi doon mo makikita yung ng pag ibon. Pag self-toss kayo, mga hanggang ilang kilometers? Mga 100 po. Hanggang doon? Oo, 100. Minsan sobra din minsan mga 150 ganyan. Pag na-reach nyo na yung ganung kilometers, sabay na kayo sa truck? Ganon. Pagdating naman sa karera, paano yung yung pag dumadating ibon, ano yung binibigay mo? Galing, kuwari, Sunday, pagdating, arrival. Oo. Yun, nagbibigay po ako ng electrolytes during arrival. Tapos yung tulume. Yun yung oo. Yun yung probiotics mo? Oo, probiotics. Sa ngayon po kasi gumagawa na ako ng sariling probiotics. Naggagawa ka na rin. Para tipid Para tipid na rin kasi dami ng Kaya nagawa na lang akong Pagka pare, yung karera, nagtotos pa kayo? Pag race proper na po, kailangan po yun mid-toss. Mid-toss. Oo, nagmi-mid-toss po talaga kami. Mga ilang beses? Pag po, every Sunday na lang yung karera. Minsan nag-mid-toss kami twice, Tuesday tsaka Thursday. May pagitan na isang araw? Oo, may pagitan kasi. Hindi magkasunod Oo, pag derby na po kasi ang loading na niyan is Friday na. Kung magtotos kami ng Friday ng umaga, Friday ng gabi yung loading. Yun na yung ginagawa namin. Ilang kilometers yung toss nyo nun? Depende po sa basta ang pinaka namin, at least 100 kilometer during derby race na yan, sir. 100 kilometers? Oo. Ano yun? Fiction? Hanggang papalayo na yan? Oo, papalayo. Dapat mag 100 sila ng pwedeng umakyat. Anong oras yun? Umaga, mga sir. Alas 7, ganun? Minsan. Depende po sa toser namin kung anong oras nakakarating doon. Babalik ako, may tatanong. May tatanong, si Brother Jay. Di ba, napanggit mo nga yung para ma-reach mo yung 1 hour low fly. Bawa sa mga YB, di ba sa mga YB, alam natin, mahina pa yung mga Paano yung ginagawa mo para lumakas yung stamina ng ibon sa lipad? Sa akin po kasi, una, kapag na-cleansing mo yung YB, tapos na bigyan mo rin ng yung tawag dito, yung sa bakuna, mas mas nakakaiwas sila na tamaan ng sakit. Kasi kailangan yung mo YB, dapat maganda yung hubo ng katawan, lalo pagdating sa sa low fly. Sa akin po kasi, based po sa experience ko, di naman ako nahirapan pagdating sa sa YB, yung pagpapalipad ng mga 1 hour. Kasi halos every every time mag-aakyat ako ng YB, na nare-reach po talaga nila 30 to 1 hour yung low fly niyan. Pero hindi pa ako nagbibigay ng kahit anong suplemento.
malinis na ano lang, patoka, paligo, yun lang. Tapos syempre pagdating sa ano, ang pinaka ano po kasi doon is yung observation. Kailangan magaling ka sa pag-obserba ng ibon. Alam mo kung merong iniinda yung ano, yung ibon o wala. Para nang sa ganon, maibigay mo yung anong kailangan niya para di mag-off yung ano niya. O yun. Sa ano po, sa race proper, during malapit na mag-derby doon, mga 100 plus, nagsisimula na ako diyan magbigay ng ano, yung supplements sa pang-binder sa ano, patoka, tsaka sa inumin. Doon lang po ako nagbibigay simula ng ano, ng supplemento. Kasi more on, ayaw ko po talagang ano yung nabubugbog sa gamot yung mga ano YB. Kasi nung una, before ko po naging mentor si Boss S1, kinalakihan ko na talaga yung ano, pag akyat pa lang ng YB, tapos pag ano pa lang po yung pa-lofly, nagbibigay na agad ako dati noon ng ano Mga supplement. Oo, mga supplements, mga gamot, which is wrong pala yun. Kasi maagang nasisira yung ano ng ibon, yung atay. Kasi di pa naman kailangan nila yun sa ano sa low-fly lang, sa pagtuturo. Kaya yun, nung time na naisipan ni Boss, bumisita dito, galing pa ata siya ng ano Maynila. Pero taga rito po siya. O tapos yun, binisita niya yung ano ko, yung mga ibon. Nagtanong siya sa akin ng ano, kumusta yung karera. Sabi ko, sa katagalan, nang naglalaro ako yung ano, 20, mga high school pa lang po kasi ako, doon pa ako sa Naga. Di rin naman kasi ako taga rito, si Mrs. yung ano. Doon pa lang po, naglalaro na ako sa Naga ng mga street race, hindi pa sa club. Hindi pa uso yung club sa amin noon Street race pa lang talaga. Yun na kinalakihan kong ano, pag-iibon. Tapos yun, may mga time din na nanalo sa street race. Tapos hanggang sa napadpad ako dito sa ano, lugar ng asawa ko, natigil yung pag-ibon ko. Kasi yung ibon ko po no, nasa Naga. Sa ano. Tapos, nung time na kasagsagan ng laro ng NCR, tapos ng Bicol, South yung laro nila, nadaan dito ang mga ibon O yung may mga ano, may mga nadapo diyan na ano, hindi na nakakabalik. Yun, may nahuli ako doon, 3. Inalagaan ko tapos nawala. Bumalik ata siguro ulit sa ano. Tapos nung ano naman, makaraang ilang buwan, meron naman dito sa amin. Yun na yung nagsimula. Kaya bumalik ako sa pag-iibon. Yun yung simula ng ano. Oo. Kumbaga, in-encourage ulit ako nung ano, na magkalapate. Ako po yung ano dito unang naglaro sa ano, sa Naga dito sa lugar namin. Tapos yun, nakabuo na rin kami dito ng grupo. Meron na rin kami ano, mga players. Kaso sa ngayon, busy yung iba Ilan lang kami naglalaro. Kasi karamihan, estudyante. Tapos yun, balik po tayo doon ng ano, nung time po na nag-loft visit sa akin si Boss S1, una niyang approach sa akin is, pwede niya raw ba ano, galawin yung pairing ko sa breeder. Sabi ko noon sa kanya, sabi ko kung ikabubuti po ng ano sa pag-aalaga ko, kung may magandang resultang ano maibibigay, sabi ko bakit hindi. So yun, nagsimula siyang ano, iparis-paris niya yung mga ibon ko kasi wala pa naman ako nung ano ideya pagdating sa mga long distance bird, yung mga pang sprint. Siya yung ano. Tapos simula nun, sabi niya, i-update ko daw siya kung anong maging result. Tapos, after po nung pairing, sinubukan ko yung mga produce nung pairing ko noon. Doon na po nagsimula yung ano namin, 2018 sa club.
doon na ako nakilala sa ano, sa pooling.